VP Sara hopes for a speedy process in her impeachment trial. Gusto sana namin na mapabilis yung proseso dahil hindi pwede tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba na may ginawang masama? Di ba? Napakalinaw noon. Yan sabi dito, sumagot si Pulong. Di kailangan ng araw-araw na presensya. Sinagot ni 1st District Davao City Representative Paulo Duterte and hamon ng Akbayan Citizens Action Party kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa gumugulong niyang impeachment trial kung talagang nais niyang mapabilis ang proseso nito. Alam ng ba magkapareho ang naisin ng pangalawang Pangulo at ng House Prosecution Panel na maging mabilis ang proseso ng paglilitis. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. O sabi po ni Sara Duterte, gusto sana daw niya, na-interview po si Sara kasi hindi natuloy pa Japan. Hindi natuloy kasi na-leak yung kanyang paglakwatsa. Binago yung schedule. Hindi na lang tinuloy. Ngayon, na-interview ng media. Sabi ni Sara, gusto sana daw niya na mapabilis yung trial. Yung impeachment trial. And sabi niya dito, VP Sara hopes for a speedy process in her impeachment trial. Gusto sana namin na mapabilis yung proseso dahil hindi pwede tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, totoo ba na may ginawang masama? Hindi ba totoo yung mga akusasyon? So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba sa ating konstitusyon, nandyan yung speedy administration? Sabi niya mga kababayan sa interview kanina. Kung gusto mo po ng speedy trial, unang-una, hindi ka man po pumupunta doon kasi sa trial. Kaya nagiging matagal at saka yung mga kaalyado po ninyong mga senador, tanong ng tanong. Yung mga tanong pati nila doon sa mga witnesses para isalba kayo. Nag-aabogado kahit napakahinaw na mga ebidensya po at inamin na mismo, itinuro na kayo, nilaglag na kayo mismo ng inyong SDO, si Gina Acosta. Malinaw po na may ginawa kayong mali, may ginawa kayong masama. Una yung sa pagbabanta sa ating Pangulo. So, dapat ang ginawa ninyo para speedy yung trial, pumunta kayo doon at sabihin ninyo lahat ng akusasyon nakalagay doon sa Articles of Impeachment, totoo. Di tapos, kasi talagang guilty po kayo. Kaya lang, siyempre, yung proseso natatagalan kasi sige ang deny ninyo, recorded yung lahat. Yung pagbabanta ninyo. Sige pa ang deny ninyo. No joke yon yung pagbabanta. Inamin ninyo na kumontak na kayo na papatay sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos. Recorded yun eh. At saka kay Martin Romualdez. Ang problema, pagdating dito sa impeachment, ano sabi ng inyong abogado at yung mga propagandista? Freedom of expression man lang. Hindi totoo yung pagbabanta. Walang grave threats. Yan ang problema eh. Yan natatagalan. Despite the fact na recorded yung inyong pagbabanta at no joke, may kinausap na kayo. At dito naman po sa confidential funds, napakalinaw po ng mga ebidensya na puro chichirya. At yung responsible accountable officer, kayo mismo, itinuro na kayo mismo ni Gina Acosta. Sino nag-utos? Si Sara Duterte niya, si ma'am, the head of the agency niya. Kaya natatagalan yung proseso kasi ayaw pa ninyong umamin. Defend pa ng defend yung inyong mga abogado kahit nahihirapan na silang mag-defend kasi nga napakalakas ng ebidensya. Zero, yung walang mga resibo, acknowledgement receipts lang, nandun. Na yung pumirma, magkasampung tao lang na mga empleyado ninyo. Pare-parehas yung signature. Kaya sabi dito, asked by a reporter about others saying that
Air personal attendance would expedite the process. Duterte responded, hindi totoo yun. Kasi fully represented ako noong ating defense team at sufficient yun na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na ring pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Hindi naman ako abogado para sa impeachment. So wala akong maitutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, cross-examine ng witness. Lahat yun ay trabaho ng abogado at yan yung participation at appearance ko doon. Kaya nga po nahirapan yung mga abogado kasi kayo man talaga yung may alam kung sino yung nag-utos. Tinuro na yung ni Gina Acosta. Kayo mismo ang dapat nandoon. Kasi unang-una, yung mga abogado po ninyo, wala man doon nang malunok yung confidential funds. Wala man doon. Ito'y puro lang mga kwento ninyo para kayo makalusot. Pero ang may alam talaga, kayo po mismo. Kayo mismo nag-utos. Sabi ni Gina Acosta mismo, kayo yung nag-utos. Ngayon, para mapadali, umami na kasi at sabihin guilty. Kasi guilty ka man talaga. Di tapos na. Gusto ninyong mapabilis tapos ayaw man ninyo mag-attend. Di ba? Napakasinungaling ninyo. Sabi ninyo, I want a bloodbath. Wala mang nangyayaring bloodbath. Kasi alangan man yung makipag-bloodbath doon, yung abogado mo lang, wala mang kinalaman doon sa pagwaldas ng confidential fund. Ay, nako talaga itong si Sara Duterte. Puro palusot. Kaya sabi ni Rafaela David, National President ng Akbayan, kung gusto ni Sara ng speedy trial, then show up. Correct. Pero sabi ni Pulong, speedy trial does not mean speedy surrender to a predetermined narrative. Hindi porkit hindi siya nakaupo sa hearing room, ay maaari nang sabihing umiiwas siya sa accountability. Puruan niya talaga, Mr. Maravillas, baliktad yung pag-iisip. Kaya nga siya wala doon kasi umiiwas. Kasi kung hindi siya umiiwas, di nandun siya. O, di ba? Napakalinaw. Umiiwas siyang malinaw. Kaya nga siya wala doon. Tama? Nandun lang yung mga abogadong hirap na hirap ipagtanggol si Sara Duterte. Kasi nga po, siya man lang talaga ang may alam kung paano nalustay. Siya yung nag-utos eh. Di ba? Napakalinaw noon. Yan sabi dito. Sumagot si Pulong. Di kailangan ng araw-araw na presensya. Sinagot ni 1st District Davao City Representative Paulo Duterte and Hamon ng Akbayan Citizens Action Party kay Vice President Sara Duterte na dumalo sa gumugulong niyang impeachment trial kung talagang nais niyang mapabilis ang proseso nito. Alam ng bawat abogado na hindi kailangan ng araw-araw na presensya ng ating BP sa impeachment trial unless kung gusto niyo lang siyang ipahiya saad ng kongresista sa kanyang post. Anong hindi kailangan ng araw-araw? Ni isang araw lang ginaluhan si Sara. Dumalo pa doon sa pagsagot mo sa kasong grave threats po ninyo. Pero sa grave threats niya sa impeachment trial, wala siya. Kita mo na? At saka, anong gustong ipahiya? Unang-una, di ba hindi na nahiya si Sara sa kanyang mga ginagawa? Proud pa nga siya nung pagbantaan yung ating Pangulo. Yung pagmumura niya. Pagmumura ninyo, proud kayo. So walang rason na ipahiya si Sara Duterte. Unang-una, hindi na po tinatabla ng hiya. Puro nga kawalang hiyaan yung ginagawa niya. Paano pa siya mapapahiya na puro kawalang hiyaan yung ginagawa niya? Imagine, siya lang ang vice presidente na nagawang pagbantaan ng sitting president, yung first lady at saka si speaker. Wala pang nakagawang ganyang kahiyaan sa buong mundo. So anong rason na kailangan pang ipahiya? Di ba? Ang mga ginawa niya, puro kahihiyan na. Kahihiyan sa ating bansa. Giit ni Representative Duterte, kung nais nilang marinig ang depensa, dapat ay ang gawin na abogado ng BC ang trabaho nila. Ang malaga ay ang ebidensya, ang due process, ang patas na pagdinig. Anyway, kung ayaw man niyang pumunta doon, wala man problema. Hindi man required. Kung gusto lang niya, nagre-reklamo siya na gusto niyang mapabilis. Kung gusto niyang mapabilis, umami na siya.
Tapos na, ayaw niya gusto niya palang mapabilis, hindi man siya pumupunta. Di wag siyang magreklamo sa matagal na proseso. Importante, binibigyan siya ng due process. Yung mga na-EGK nga ng tatay po ninyo, walang due process. Pag sa inyo, gusto ninyo ng due process at gusto ninyo ng speedy trial. Yes, sabi ni Terry Ridon, magkapareho ang naisin ng pangalawang Pangulo at ng House Prosecution Panel na maging mabilis ang proseso ng paglilitis ng kanyang kaso ng Senate Impeachment Court. Sisikapin ng prosecution na maisalang ang lahat ng ebidensya at testigo sa pinakamaaga at pinakamabilis na panahon para sa dulo makapagbigay ng hatol ang korte. O ngayon, si Atty. Capona nagsabi, huwag po kayong mag-press conference kasi hindi po yan ang Korte ng Bayan. Ang Korte ng Bayan ay ang impeachment court para sa accountable funds. Sabi naman ni Pulong, alam naman ng taong bayan kung sino ang ilang buwan ng puro press conference, puro dada at puro narrative. Malinaw naman po ang puro dada, puro narrative sa press con. Si Sara, hindi man umarap sa korte. Puro baliktad niya, Mr. Maravillas. Sinasabi ng kampo ng Duterte. Ano pang asahan mo po dyan sa mga taong niya na puro talaga ganyan yan? Pag naniwala pa kayo sa mga sasabi nila, hindi nabudol kayo niyan. Iba yung sinasabi sa ginagawa. Sanay sila sa gaslighting. Ayan man lang po yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Training and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.